Mga ka-best friend at welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. So isang problema na naman itong ating na-encounter dito sa Toyota Hilux na ito. At syempre problema na kung saan ay maging problema, sakit ng ulo nyo hanggang sa bandang huli. At magkakaproblema at masisira na yung inyong Hilux, no? So ayun mga ka-best friend, ito yung ating problem number 1 na naranasan natin ngayon. Syempre sa ating Toyota Hilux dito ay nagkaroon ng problema itong kanyang aircon evaporator. So dito banda sa may drainage ang problema. So alam niyo ba kung bakit, no? Sa mga hindi pa nakakalam guys, panoorin yung video na to guys. Sa mga ka-best friend, kung mapapansin niyo parang swimming pool na itong ating apakan dito, na kung saan ay talagang basang-basa na itong ating paahan dito mga ka-best friend, pati yung ating apakan. Ito yung pinoproblema din ng mga ibang may Toyota Hilux. Ang ingay nitong bunutin na kita. So number 1 problema ito pagdating ng ng kalumaan na ng sasakyan, itong aircon niya. So ito kung mapapansin niyo, nabasa na yung ating wire. Ayan, delikado din sa grounded mga ka-best friend. Pwedeng masunog ang ating sasakyan. Ayan, at dito sa baba basang-basa na. Ayan, tipo yung parang nagbumaha na. Lalo sa kanina maabot na itong ating upuan. So nandito na yung tubig. So hanggang dito na guys, tubig kanina. Sobrang dami ng tubig. At hanap ako ng kung saan ba talaga nanggagaling ang tubig nito. At bandang huli, sinearch ko sa YouTube kung ano ba yung mga problema nito. Nakita ko na mga best friend kung bakit nababasa dito at napupuno ng tubig. So ilang beses na itong napuno ng tubig. So madali lang pala ito ayusin at napaka basic lang. So kung ano-ano yung pinagbabaklas ko dito, ito mga ganito pinagbabaklas ko dito para makita kung saan ba talaga nanggagaling yung tubig. So ito na. At papakita ko na sa inyo kung saan ba talaga nanggagaling yung tubig dito sa ating apakan. So ito, nabasa na yung ating basang-basa na yung ating mga wire dito guys sa gilid. So bawasan muna natin yung tubig kasi baka mabasa yung ating wire at magkaroon ng grounded. Yan, bawasan natin ito mga best friend. Kasi pwede na itong mga 2 tabo na to eh. Basang-basa na talaga yung ating apakan ng paa. Pati yung ating matings basa na guys. So delikado to sa mga wiring dito. Kahit sabihin nating silyado to, pero hindi pa rin maiwasang magka-problema. So ayan guys, punta tayo sa kabila. Tanggalin natin itong mga tubig dito na bumara at nag-stuck dito sa may apakan natin. Grabe, ang baho ng tubig pala pagka katagalan na nag-i-stuck dito sa apakan natin. Yan. So punta tayo dun sa gitna, sa kabilang side, sa driver side guys. Punta tayo dun mga ka-best friend para makita nyo kung saan ba talaga yung nagkakaroon ng problema. Eto na mga ka-best friend, dahil yung ating paahan dito, yung apakan natin ay mabaho na dahil sa 1 linggo na pala ito mahigit. Kaya kung mapansin nyo yung ating apakan dun kanina sa kabila ay talagang punong-puno na ng tubig. So ito, sasabihin ko na sa inyo kung ano ba talaga yung problema ng pagbasa ng ating apakan at pagtaas ng tubig dito. So ayan, sasabihin ko na mga ka-best friend. Yun, yung ating hose dito sa ating aircon, doon sa baba, yung drain ng aircon na yon, ayun pala mga ka-best friend, ay nagkaroon ng bara. And then nung nagkaroon ng bara, ay umapaw itong kanyang drain doon sa may drain cap na yon. Umapaw doon yung yung tubig. So kung saan-saan na napunta yung tubig na i-evaporate niya. So may napunta doon sa kabilang side, may napunta dito, at may mga nasiksik pa doon sa mga wiring. So ito mga best friend, papakita ko na sa inyo yung mga bara. Ito po yung mga bara niya. Kung mapapansin nyo, ayan parang mga lang siya, parang mga putik na madulas-dulas. Ayan guys, ayan po yung bara niya dyan sa baba kanina. So yun, i-drain pa natin at makikita ninyo yung tubig. Ayan yan, ayan po yung tubig na nanggagaling doon sa bodega niya. Ayan So ang dami guys ng mga nanggagaling doon na tubig. Yan, grabe. So ayun yung mga nagbara doon sa kanyang sa kanyang hose. So ito lang naman yung hose na to. Ito yung binarahan ng tubig na instead na direct sana pababa yung tubig ay nag-i-stuck doon sa loob dahil dito sa mga bara-bara dyan. So ayun. At ito yung nakuha natin na mga dumi dito sa aircon. Yan grabe, ang dami. Ang dami mga ka-best friend
Yan po yung mga nagbara-bara doon sa loob. So hindi na makatuloy yung itong tubig na nanggagaling doon sa kanyang bodega dahil dito. Yun. So pagka dapat pagka yung ating sasakyan ay nag-aircon na, dito kasi lumalabas yung mga tubig na nagkakaroon ng evaporate. Ang problema, itong hose na to ay sira na. Sira na yung barado na. Kaya yung tubig nag-i-stack at umaapang na doon sa kanyang bodega at nagkakaroon ng overflow. Yan. So ayun mga ka-best friend, start natin kasi dapat lalabas dyan yung tubig. Start natin guys para malaman ninyo talaga yung totoong pangyayari. So matagal ko na ito pinoproblema dito. Noong unang last week, akala ko yung tubig lang na natabon. Pero bandang huli parang hindi na, lumalim na yung tubig. Napag-isip-isipan ko na nabuksan. So ito pala, aircon drains pala yung aircon drain yung problema. Yan, try natin aircon kasi pag in-aircon natin, lalabas dyan yung tubig, yung moist niya. Yun o. Ayun, so ayun, lumabas na. Lumabas na mga best friend yung tubig, kahit patak-patak lang yan o. Yan, dapat continuous yung labas dyan, ayan o. Yan. So mamaya makikita natin yung tubig dyan na tuloy-tuloy na yan siya. So grabe, nag-stock talaga yung tubig dun sa sa may bodega niya. At kalahating tabo yung nakuha natin. Ito. Halos kalahating tabo. Higit lang kalahating tabo yung nakuha natin na tubig. Yan. Nalabas na yung tubig na minumoist nitong aircon. Yan. Okay pa naman yung hose niya. Matibay pa, bago pa. Yun lang talaga nagkaroon ng problema, barado. So kaya ito basang-basa talaga ng mga best friend. Pag hindi ito pinatuyo, babaho ito dito at pangit yung amoy ng loob ng sasakyan. Parang paan na mabahong pa. So ayan, tingnan nga natin mga ka-best friend. Ayun, nag-moist na. Ayun o. So ibig sabihin hindi na po barado itong ating hose. Natanggal na natin yung mga bara-bara. So yan, continue pa natin siguro yung pagtanggal dyan. Kasi may mga bara-bara pa siya eh. Yan o. So magkukos pa ito ng kukos pa ito ng bara-bara dyan sa loob niya. Yan. So mamaya-maya papatak na rin yan mga ka-best friend. So doon wala nang tumatagas. Kasi doon tumatagas yung tubig eh. Yan, pero wala na siyang tubig, wala nang tubig na tumatagas mula doon. So, tanggalin nga natin to guys. Ito nga. Tanggalin natin tong hose niya na malaki. Yan. So, dito dumadaan yung tubig mga ka-best friend kung makikita nyo. Dito po dumadaan yung moist. Yan, goods na pala ito mga ka-best friend. Yan, salpak na lang natin. May pressure konti higpitan na lang natin guys. Yan, di kaya ng isang kamay. So, ayun lang ang problema dito. Yung aircon hose niya. Nagkaroon ng bara. So, yun. Ganun lang pala yung problema dito mga ka-best friend. Talagang pinahirapan pa tayo nitong akala ko ay sira lang yung kanyang dito sa gilid yung mga fittings ng windshield niya na kung saan ay kung magkakarawas tayo ay doon posibleng dumadaan yung tubig. Pero hindi pala yun ang problema. Talagang ito pala yung problema. Itong drain hose niya. Barado guys, no? So, ayun mga ka-best friend, at least nalaman nyo na rin to. Ay pwede nyong gawin sa inyong sasakyan. So babaklasin nyo lang itong cover. Yan yung pinaka cover ng ating sasakyan sa baba. Kasi basang-basa po yan mga ka-best friend. At saka napakahirap tanggalin yan, no?
And then yung mga mattings natin hindi rin inabot dahil meron itong rubber mat, kaya hindi nabasa yung ating mattings na tela, no? So yan, tingnan natin, papatak nyo dito mga ka-best friend sa baba. Ayun na, pumapatak na. So continuous na yung tagas ng tubig. Hindi na siya dadaan dito sa ating buwan. Grabe. This is the small problem, but ang hirap hanapin, guys. So, ang hirap hanapin ng ganitong problema pag hindi mo pa talaga kabisado yung isang sasakyan. So sa mga maka-encounter ng ganitong problema, ito lang po yun yung hose. Pagka nagmamasa yung inyong mga flooring, yan, ito po yung number 1 cause. Yan, higpitan nyo po yung hose na yan, higpitan nyo ng maigi. Yan, then balik nyo lang to, itong cover natin, guys, siksik nyo lang doon, pati itong cover sa gilid. Yan, pero basang-basa na yung ating cover dito. So balik nyo yung lock nya na kulay black. Yan, so madali na naman to, guys. Yan, siksik nyo lang yun hanggang sumiksik mo sa dulo. Mapupuwing ka lang kasi may mga alikabok yun sa loob. Konting puwing lang naman yan, mga ka-best friend. Yan, so yan lang yung problema natin. Ito yung nagpabara sa ating aircon. Papakita natin to doon para at least alam na. Hang? Kaya pala yung aircon hindi dumiretso. Ito pala yung nagbara doon sa hose. Ano yun? Tingnan mo. Ano yan? Yan o. Ano ba yan? Labod. Linti. Yan yung nagbara sa hose. Walo ka para? Wala na. Kaya pala basa naging swimming pool yung apakan. Ito pala. Hey. Ito lang may simento eh. Pasaway talaga yung... Hay, Okay na. mo na doon? Ha? Minilad mo na doon? Oo. Nagikinay kung Buksan mo lang dyan para matasa. ang post. Pagtigaw ko, takbuhan niya sila. Kaya nagana naman. Kaya naman kaya? So yun lang pala yung problema sa ating Hilux, no? Yung ano niya, yung drain hose niya ay barado, kaya napupuno yung bodega niya, bumabalik, napupunta dito sa ating flooring. So ito hindi na to tatagas, mga ka-best friend, dahil alam na natin yung diferensya nitong sasakyan na to. So thank you. At least may nalaman na rin tayong bagong pagsubok dito sa sasakyan na to. So balik lang natin ng maayos to kasi importante to. Yan. Ito basang-basa na to, nakaraan basa to kahapon, binlower ko, medyo natuyo. Kanina pagbiyahe namin nabasa na naman kasi nga yung tubig pabalik-balik lang dito. So hanap tayo ng tela na pwede pang sip-sip. So kanina, guys, kung mapapansin nyo, nawawala tayo yung tela. Doon kanina walang tumatagas, ngayon meron na. So nasa baba yung problema. Nasa dito ang problema, guys. So nawawala yung tela ko. Hanapin ko muna. Ayun, mga ka-best friend, no? So tatanggalin natin itong mga nag-stock na tubig dito. Dahil pwedeng masira yung ating pwedeng masunog yung mga wire natin dito. Yan, tanggalin na lang natin to. So yun lang ang problema natin dito, guys. Aircon, barado yung hose ng drain nya. So at least alam nyo na pagka nagkaroon ng basa yung itong gilid ng mga upuan nyo, dun nyo kagad kakapain. Yan, guys, no, may bagong lesson naman tayo.
Pasa. Bakit? Oh! Yeah! Ay! Kaligo ko lang eh! Naligo to yung buhok. Ano ba ang klaseng ligo yun? Pinatuyo ko. Nagpunas ka lang ng ano eh. Paa mo, mabasa. Alis dyan. Alis dyan! Mabasa yung paa. Kaya pala eh. Si ate kasi naglagay dito eh. Diyan, kaligo ko lang. Oo, okay lang yun. At least mabango. Ba't kasi dyan? Okay mo mag-iyak. Labas ka kasi, pasaway ka eh. Kaya pala ito na babasa eh. Bakit? Ikaw Dito pa. ako masakay. Oo, kaya basa dito. Ay, nako. Ito lang palang problema ni ate. Basa yung gilid oh. Yan na, wala na. Sarado na. So, ayun mga ka-best friend, may bago kayong natutunan dito sa vlog natin na ito at may bago kayong kaalaman na naman. At syempre, yun lang walang problema ng ating Toyota Hilux kung bakit napupuno ng tubig itong kanyang flooring o yung apakan dito sa driver side at sa passenger side. Yun lang pala guys. So yun, thank you for watching mga ka-best friend at please click the subscribe button at click nyo po yung bell, click nyo po yung all. At syempre guys, thank you for watching.